Good morning guys. So share natin ngayon guys ay pahinga muna sa pag-iibon sapagkat Good Friday nga at araw ng pamamanata. So ito ang Penitensya 2026 dito sa Central Luzon. So ito nga guys ay ang taunang pamamanata na ginagawa ng mga taga rito sa lugar namin. Kaya naman dito ay naipapakita ang pakikisimpatya ng mga lumalahok sa araw ng Semana Santa. So samahan nyo ako guys na i-dokumento ko ang mga bagay-bagay na makikita tuwing Good Friday dito sa lugar namin. Sa gitnang Ramdam na ramdam mo nga guys ang pagkasagrado ng kanilang ginagawa. So paniniwala nga nila na kapag ginawa nila ang bagay na ito sa araw ng Semana Santa ay nagkakaroon ng katuparan o katugunan sa kanilang mga hinihiling. Ang iba naman ay may mga kanya-kanyang debosyon na hindi natin alam. Ang Diyos lamang ang nakakaalam sa bawat ginagawa ng ating mga kababayan. At ang iba naman, syempre, kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan ang siyang idinadaing nila tuwing Semana Santa na lumalahok sila sa mga ganitong gawain. Di natin pwedeng husgahan guys kung ano ang nasa sa loob ng mga taong ito, sapagkat wala tayo sa kanilang posisyon upang sabihin natin o magtawa tayo sa kanilang ginagawa, sapagkat para sa kanila ito ay banal at sagrado na kaya lamang nilang gawin tuwing Semana Santa. Sapagkat para sa akin, isa ako sa patotoo sa kanilang mga hinanahing ay natutupad at nagkakaroon ng katugunan. Kabila ng pagtatawa ng karamihan ay nangangahulugan naman ito ng kaganapan sa kanilang mga kahilingan. Ano man ang paniniwala ng ilan, pero para sa akin, nawa ay igalang din ninyo na ako ay naniniwala na lahat ng bagay ay may dahilan at magkakaroon lamang ito ng kaganapan tungo sa paniniwala natin sa ating may likha. So ang ating Panginoong Hesus lamang ang siyang magbibigay ng lahat ng bagay na meron tayo. Siya rin naman ang nagmamay-ari ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya kung hihiling ka rin lang, natural, direkta sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya lang ang may kakayahan na ipagkaloob sa atin ang mga bagay-bagay na ating nanaisin. Ito ay darating sa tamang panahon. Maaaring hindi ngayon, hindi bukas, pero tinitiyak ko, sumunod ka lamang at hanapin ang kanyang kaharian. Sisiguruhin ko sa iyo, darating at ipagkakaloob ang para sa iyo. So ayon nga sa banal na kasulatan sa Aklat ni Juan, versikulo 15, kapitulo 7. So nasusulat dito, kung ikaw ay mananatili sa akin, ang aking mga salita ay mananatili rin sa iyo. Hilingin mo ang lahat ng mga bagay at ito ay ipagkakaloob sa iyo.
So magtiwala lang tayo na ang ating Panginoong Diyos ang may higit na kakayahan sa ating mga bagay na ihilingin dito sa sanlibutan, sapagkat siya lamang at wala mang imposible na mga bagay para sa Kanya. Lahat ay posible, lahat ay magkakaroon ng kaganapan. Maniwala lang tayo, manalig sa lahat ng Kanyang mga pinag-uutos. Ang lahat ng ito ay iahatid at ipagkakaloob sa atin, sapagkat hindi tayo pinanganak sa mundong ito upang maghirap. Ipinanganak tayo sa mundong ibabaw upang damhin ang mga pagpapalang kaloob ng ating Panginoon. Hindi pa man tayo ipinapanganak sa mundong ibabaw, alam na ng ating Panginoon ang ating magiging kapalaran. Tayo lamang ang nagkakaroon ng kakayahan upang pumili ng mga bagay na ating tatahakin. Ano man ang mga kamalian na ating nagagawa, yon ay kagustuhan natin bilang isang tao. So, hindi na naman pinapahintulutan ng Diyos na tayo ay magkamali. Pero sa mga bagay na ito, nalulugod ang ating Panginoon, sapagkat sa mga kaganapan ng Kanyang mga propesiya ay nagkakaroon ng katugunan sa pamamagitan ng mga kamali ang ating nagagawa. Sa pamamagitan nga nito, naaalala natin na meron tayong Diyos na handang umalalay, tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Nawawalan lamang ng saysay ang pagpapagal ng iilan sa mga ganitong gawain, sapagkat nakikita mo ang hindi pagkasinseridad sa kanilang mga ginagawa. Kadalasan mga kabataan ginagawa lamang itong laro. Hindi nila nalalaman na ang kabanalang dala ng sagradong gawain na ito para sa iilan. Ako ay nananalig, nagtitiwala na may babalik ang isang maayos at sagradong paniniwala na itong bagay na ito ay ginagawa lamang upang magkaroon ng magandang hinaharap o magkaroon ng katugunan sa kanilang mga ninanais sa buhay. Hindi upang magpalalo, magpakita, o magyabang sa mga nakakatunghay sa kanilang mga ginagawa. Pero pakatandaan din ninyo na ang gawaing kaganito ay hindi rin naman pinapahintulutan ng simbahan, at sinasabi rin sa kasulatan, tapos na, naganap na 2,000 years ago, hiniligtas ko na kayo, kaya't huwag na ninyong ulitin pa ang aking ginawa, bagkos ay patuloy ninyong gawin ang tama at ibigay ang inyong mga karampatang gawain tungo sa kabutihan at tungo sa kalooban ng Diyos. Hindi masusukat sa mga gawain ito ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, bagkos isa lamang itong salamin na ating nakaugalian. Ako naman, sa aking paniniwala,
ang Diyos ang siyang higit na nakakaalam sa lahat ng mga ginagawa natin sa araw-araw. Siya lamang din ang higit na may karapatan at may kakayahan upang tayo ay pagpalain at higit sa lahat patawarin sa ating mga kasalanan. Hindi ko rin masasabi na sa lahat ng pagkakataon na kapag gumawa ka nito ay mapapatawad ka sa iyong pagkakasala. Higit sa lahat, ang dapat nating gawin ay maging isang mabuting nilalang sa lahat ng pagkakataon at isabuhay natin ang mga bagay na pinagkakautos sa atin ng ating Panginoon. So ito lamang po ay isang paalala mula sa inyong lingkod. Nawa ay mamuhay tayo palagi ng may pagpapala, may katakot sa Diyos at higit sa lahat, gawin nating sentro si Lord sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po.